Okay, welcome to video number 25. So, gagawin natin dito is may nakalimutan ako sa design ng girder. So, balikan ko lang yung girder. So, girder schedule. Ito, open ko siya. Kasi napansin ko dun sa schedule niya, hindi ko na input yung web bar. So, dito, sa calculation, balik ako sa calculations dito. Tapos, ito, kiklik ko to. Lalagyan kong bar diameter ito. Yung web bar. So, lagyan kong 12 mm, tapos control enter. So, ito, makikita mo dito, merong 2-12 diameter each face. Okay, punta ako ng schedule. Ito yung stirrups, diameter 12 yung stirrups, tapos ito yung naman yung web bar. Meron ka naman ng 2-12 diameter each base. So, kung ito naman yung girder natin, for example, yung B1, meron kang 400 by 800. Itong 2-12 mm diameter each base, yan, dito yan. Ganyan na ibig sabihin yan. Okay. Tapos ito namang top and bottom. So, nandito yan. Top and bottom, nandito yung part na yan. Okay? So, yan lang yung sa girder schedule. Binalikan ko lang siya. Next. So, save na natin to. Control S. Save. Tapos, i-close ko na. Punta ako sa e-tabs ulit. Ngayon, ito, isi-save as ko siya kasi mag-check tayo ng 25% backup frame for dual system requirements. So, puntahan ko lang yung tutorials ko. Okay. Punta ako dito. Gagawin ko dito, revision 00, tapos 25% backup frame. Save ko. Ngayon, puntahan ko yung dito sa structural system. Dito kasi yung dual system natin, ito yung definition niya dual system. So, a structural system with the following features. An essentially complete space frame. So, complete space frame naman tayo kasi lahat ng columns natin may girder naman. So, meron kang space frame that provides support for gravity loads. Okay. Resistance to lateral load is provided by shear wall. So, meron tayong shear wall or base brace frame and moment resisting frames, SMRF. So, ang meron tayo dito sa model natin or sa structural system, shear wall and SMRF. Also, we are space frame. Essential. Okay. Next, dito tayo, the moment resisting frames shall be designed. The moment resisting frame. So, moment resisting frame ang pinag-uusapan or itong special moment resisting frame. Shall be designed to independently resist at least 25% of the design base shear. So, yung SMRF mo, ito, moment resisting frame, shall be designed to independently resist at least 25% of the design base shear. Okay. So, 25% of the design base shear ang gagamitin natin na lateral forces and yung gravity loads, yung from dead loads and live loads is totally 100%. Pero, yung shear wall dito is i-ignore natin yung shear wall. Ito yun kasi the SMRF or the moment resisting frames shall be designed. So, ang pinag-uusapan dito, moment resisting frame. So, kung sana maintindihan nyo,
moment resisting frame ang pinag-uusapan. Shall be designed to independently resist at least 25% of design base shear. So kaya yung shear wall dyan, yung stiffness, i-ignore natin. Okay? Malinaw? Ngayon, para ma-ignore yon, ang gagawin natin dito, so na-save as ko na siya, nag-save as lang ako, yung walls natin, so isi-select ko yung mga walls, select, walls, select, properties, walls, so kunin ko to, select, so hindi naka-assign yan, yung 600, yan, 160 shell selected. Okay, then i-assign ko yung shell, assign ko yung stiffness modifiers niya na yung bending is 0.01. Then, click. Yung balikan ko dito sa ano natin, backup frame check. Ito yung backup frame check. Ito, design check, backup frame 425, base shear acting. So, gagawin natin tong 0.35 yung crack yung F11. Sa ano kasi, sa design kasi is, sa design ng shear wall, considering whole structure, 0.35 ito lahat. So, sa ngayon, ang 0.35 natin, itong mga in plane stiffness and yung out of plane stiffness is 0.01. Nawala yung, saan na yun? Okay, balikan ko siya. Okay, so dito, ito yung stiffness natin. Ito yung 0.35, din ito yung 0.01. Okay? 0.01. Okay, so 0.35 ko yan. Control C. Click apply. Then, select ko yung wall ulit. Select. Show selected objects only. Ngayon, ito. Pag ni-right click ko to, is naka-assign na yung bagong modifier natin. Ayan, makikita mo. Okay. Next is, ang gagawin ko dito, since na-assign na siya, is i-run na natin to ulit. Click yung run. Pag na-run natin yan, then, i-design natin yung column and yung beams and girder. Or, i-check lang natin kung capable pa siya. Okay, so running analysis. Wait lang natin to hanggang matapos ito. Tapos dito, ang gagawin nating load combinations dito after running analysis, i-check natin yung frames. Pero ang load combinations natin is yung earthquake lang and gravity. Yung wind tatanggalin natin. So, U1, U2, U3, U8, U9.
Okay, so antayin lang natin to. Analyzing, initializing, run. Forming stiffness at the end of case. Medyo matagal lang yung running kasi 18 story siya. Okay, so ito na yung model. So, nag-run na siya. So, ang gagawin natin, pag na-right click ko, show all. Next. So, 25% base share yung gagamitin natin. So, ang gagawin ko, display, show tables. So, mag-rescale tayo. Analysis, results. Puntahan ko yung structure results, story forces. Then, click OK. Tapos, pupuntahan natin yung second floor bottom. Okay, second floor bottom. Antayin lang natin na naglo-loading itong story forces. Okay, so iangat ko lang to. Then story, right click, tapos pinutin ko yung 2 kasi second floor. Tapos location, bottom. Ngayon ito, EX static natin is 21,000. Ito. Tapos yung RSA natin, SRSS natin, ito, 22, tapos 21, tapos ito ay, so ito ang gagawin natin, ito naka 100% scaling na to, or ang gagawin natin, i-rescale natin. So nasa second floor ako. So right click, so take note, story, second floor. Tapos, ito yung BXBY ang pinag-uusapan natin, saka yung static, earthquake, and yung dynamic earthquake. So, ito, hindi yan. Ito pala. Ito yung focus natin. Kasi design yung i-check natin eh. Ito, tapos itong story, second floor, BXBY. Okay? So, ang pinag-uusapan natin dyan, itong 21,000 na to, na base share na to, sa ground floor or second floor bottom, kailangan maging 100% yan. So, let's say ito, almost 100%, din ito. Tapos, ito times natin to ng 1.25. Kasi 25% lang yung kailangan natin. So, na-right click ko, export. Then, dito ako, gagawa akong scale factor dito, equals, na-negative ko lang para maging positive yung value. Static over dynamic. Ito. Control C, Control V. Okay. Tapos, yung isa is, sa SRSS naman, divide ko yung hello, okay. So, ito yon din ito. Nasa ano ako? SRSS ako. Okay, Control C, Control V. Din ito. Ayan. Okay. So, ito yung mga kailangan natin times dun sa ano. So, ito dalawa to, ita-times natin to dun sa RSX, RSY. Ito naman yung ita-times natin sa SRSS. Okay, gets.
So, para ito, pag tinimes natin to doon, sa load case, magiging 100% sila. So, ang bagong scale factor natin, ito, times mo siya ng 0.25 times 0.25. I-copy ko lang to, Control C. Then input. Okay, so ito yung Control C, Control B. Then, Control B, Control B. So, ang scale factor natin doon sa X, sa BX is 0.2357 or 0.236. Tapos dito sa isa, 0.24. So, let's say 0.24 na. 0.235. Ito, or pwede mo siyang i-copy. I-copy ko siya. Pwede rin. Para sakto. Pero, for this illustration, gawin ko na siyang 0.24 lahat. So, babalik ako doon. Define. Para mabilis lang ako mag-times. Yun lang yung ano ko. Argument ko. Kaya hindi ko na i-copy pa isa-isa. So, imbis na 0.25%, ang lumabas doon is 0.24. Okay? Or let's say 0.25 ito. Sige, pwede naman. Mas malaki lang siya. Okay. Times 0.25. Kakopy ko to. Okay, ito na yung 25% na base share. Let's say 25% na. Okay, I hope this is clear. Control B. Ayan. So, pag in-okay ko to, click OK, i-rerun natin yan. Rerun natin para ma-apply yung scale factor na nag-25% na tayo. Okay, din ito, i-close ko lang ito. Okay. So, wait lang natin until matapos tong running analysis. Then, magiging okay, so ito na yung analysis. So, pwede naman nating reviewin ulit yung base share kung naging 25% na nga ba siya. Pwede rin yun. Pwede mo siyang i-display, show table, story process. Pero pag na-times mo na siya nun, 25% na yun. Pero, pakita lang natin. Okay. So, ang next na video dito is share wall design na. And yung matte putting. Okay, so ipapakita ko lang dito sa story process na to. So, nasa second floor ako. Ito na yon, hindi rin nagbago yung ano. Ito, 21,000 yung static. EX static and EY static is the same yan. 21,000. 037. Then yung RSA is RSS. Ito yan. 5,500. 5,500 almost. So, 5,500, let's say, divided by 21,000, 37. So, ano lang to ha? So, 26 or nasa 25% pag sinakto mo siya. Pag dinivide mo siya ng ano. Ito na yon. Then, ito ding isa. Ayan, 5,5 almost. 5,5. So, yung scaling natin is successful. 25% na lang siya. Then, iraran natin yung design ito. Iraran ko yung design. Dapat yung ano natin, yung beams girders, yung SMRF natin, sabi sa code, sabi dito, yung SMRF natin, special moment resisting frame, is capable siya na dalhin yung forces na 25% from earthquake and also yung hindi sinabi dito na
So the SMRF natin or moment resisting frame shall be designed to independently resist 25%. So ito, tapos na tayo dito. Na-apply natin yung 25% of the design base shear. Ang i-check naman natin, yung shall be designed, ito, shall be designed to independently resist, ito, 25% base shear, design base shear, including the dead load, live loads, superimpose dead loads. Cancel ko pala to. May nakalimutan ako. Bago ako mag-design, pupunta ako sa load combination. Select ko yung design load combination. Tapos, ilalagay ko yung U1, U2. Tapos, yung U8, U9, U8, U9, U10. Ito. Nakalimutan ko. So, tatanggalin yung wind. Itong mga wind na to, hindi kasali yan. So, ito lang na U1, U2, U3, U8, U9. Okay, so yan lang. So ito kasi yung most critical eh. Kaya ito lang ang ginamit kasi ito yung most critical. Okay? SRSS. Click OK. Then, yung SMRF, so beams and girders or primary beam kasi may secondary, yung secondary gravity eh. Sa code kasi pag sinabing beams, walang pili, basta lahat yun, parang walang specific. Sa atin kasi sa Pilipinas, since na seismic zone tayo, yung ibang mga designer kasi or sa site, sinasabi girder, beam. Pag sinabing beam, gravity. Pag sinabing girder, SMRF or primary. So para hindi malito, dito yung beams din natin dito sa code kasi pag sinabing beams, lahat ng beams flexural horizontal flexural element sa code. Pero dito sa practice kasi natin, beams and girder. So anyway, dito i-check natin dito is yung girder and yung columns. So dapat yung design nila is capable pa rin or hindi sila overstress dito. Okay, so medyo matagal yung design niya since lahat ng frames is dinidesign. So next tutorial dito is shear wall and core wall design and also the mat footing design. Okay, so ito yung natin, frame design na lumabas. So ang gagawin ko, check ko to, verify all members pass. Ayan, all concrete frame pass the design check. Okay, then pwede mong, kasi yung design natin nung columns is considering yung shear walls. Elevation ko siya dito sa 1, elevation 1. Pwede mo siyang i-check yung kung ilan yung niya, yung row. Display column PMM. So yung PMM niya or PMM or yung row niya, yung rebar percentage kasi natin, ito yun yung row G. Rebar percentage. Kasi tayo
nag-define tayo ng 4% eh, 4.4. Kasi ano to, sagad na tong ano na to, 4.4 na to pag mga high rises or ano, mid rise. Kasi hindi ka pwedeng magbakal ng 1%, 2%, kasi ang lalabas parang sobrang laki ng size mo. Ito kasi 4% na siya, ibig sabihin optimize na talaga yung ano niya, design niya. Kumbaga, yun na yung pinakamaliit na section mo. Ngayon, puntahan natin yung column PMM, apply. So ito, nasa 0.7 pa naman siya, pasado pa siya. It means yung columns natin is capable pa. Tapos dito naman, mas maliit yung ano natin dito, PMM. It means dito konti yung requirements niya na bakal. Pero dun sa buo, sa whole structure check, mas malaki yung makukuha dito. So yun yung mag-govern bakal dun. Pero pwede nating i-optimize ito. Pero dito sa baba is okay na to. 0.7, 0.8, okay na. Then pag pinuntahan mo naman yung beams, let's say sa 3rd floor, show all. Ayan. Display design info, yung ano naman, yung so halos ang lalabas dito, kailangan pasado siya or hindi siya OS. So ito yung lalabas. Okay, so it means yung design natin or yung column sizes natin, capable siya, or yung SMRF, capable siya, or adequate siya, or compliant siya dito sa sinasabi ng code na can carry or can independently design the 25% design base shear. Okay? Kaya mapapansin mo dito, malalaki yung column na yan. Para yan dun sa backup frame. Ayan. Para sa backup frame yan. Okay, so hanggang dito yung tutorials natin dito. Then the next is shear wall and core wall design. Also the mat footing design. Okay.